Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito naman po ang Pobreng Kapampangan. Kumusta na po kayo? Ngayon meron po tayong interview dito sa trabahador dito sa pinagtatrabahuan namin. Iba po silang kumpanya. Ayan po sila. Yung mga nagtatrabaho sa labas. Mga technician po yan. Matagal na rin po sila dito sa Kingdom, Saudi Arabia. Yan yung mga warehouse sila nagtatrabaho. Naghahakot ng mga kable at saka yung mga kuryente dito. Ito po yung isa, interviewin natin kung ano yung trabaho niya. Ayan, si Kabayan. Kumusta? Ito, mahirap pa rin. Ilang taon ka na dito, Kabayan? Ay siyam na, ganito pa rin ang buhay. Ayan. So, tingnan ninyo kasi nagtagal na sila dito sa trabaho nila. So, yung mga tuwid, maganda ba yung kumpanya nyo dito, sir? Ay maganda rin naman, sir. Yung sahod ninyo, okay naman. Nakakatiis pa naman. O, kumusta naman ang kalagayan ninyo ngayon? Okay naman. Hindi naman nadidelay ang sahod. Ay, hindi naman, advance pa. Di ba maganda? So guys, di ba ang ganda ng ano nila, yung kumpanya nila advance. Yung iba kasing kumpanya hindi sumasahod, kunyari isang buwan, dalawang buwan bago magsahod. Pero sila, Buwan. sa inyo naman ano naman, lagi naman ano, kumbaga advance. Advance. Tingnan niyo. So nung nag-umpisa ka dito, magkano yung start ng sahod niyo, sir? Mababa lang, mga kontak. Per plus 2 lang. Oh, ngayon sa 10 taon ka na tumaas na yung sahod mo. Tumas na rin ng konti. So ano yung mapapayo mo sa atin sa Pilipinas, yung mga gusto mag-abroad? Okay lang ba dito sa Saudi o mahirap ba o ano ba? Ano ba masasabi mo? Abay, kung sa mga walang lakas ng loob mag-abroad, di ba na kayo mag-abroad? Ganun. Oo. Kailangan sipag-tiyaga dito, no? Kailangan dito mahabang pasensya. Matyaga. Ayun, di ba? Kailangan nga naman kasi kung hindi matyaga tayo dito at sa pamilya natin, hindi natin may bigay yung mga pangangailangan nila. So, ano pang maibibigay mo na pa sa mga gusto mag-abroad ngayon o yung mga gustong pumunta dito sa Saudi? Mahirap din mag-abroad. Subukan na rin lang nila para malaman ang sitwasyon. Ang sitwasyon rito sa Saudi. Di ba, kakain tayo sa wala sa oras, di ba? Ganun ang sitwasyon natin dito. Kagaya ngayon, magtatrabaho ka, pag uwi mo, magluluto ka pa. Anong oras kayo kumakain dito, sir? Pag uwi ninyo, nasa oras ba yung pagkain ninyo? Yung gustong nasa oras, pwede rin. Pag tinatamad kumain, ay huwag nang kumain, tamis-tamis na lang. Ayun nga, tingnan nyo. Yung sinasabi ko po na tamis, yung tamis, 1 real. Ayan, yan, para makatipid tayo. Parang pandesal dyan sa atin, kaso malaki parang bilao. Talaga mabubusog ka. Ayan. So, yan, maraming salamat sa paunyak, sir. Ay, wala pong problema. Ano pong pangalan Basta niyo? Guys. Ayan, magano po kayo, magbati po kayo sa inyong pamilya para shout out to Boria sa aking pamilya sa Pilipinas. Ipaalam niyo po kung ano yung kalagayan niyo dito. Ay, hindi kayo makapagbakasyon dahil nga may problemado na naman, gawa na naman ng gusi. Natagdagan na naman ng 2 taon. Ayan, nag-stay na naman si Kuya sa 2 taon. Naman. So, ilang taon ka na hindi nakakapagbakasyon? Ay, mag-aapat na. Mag-aapod na. Tingnan ninyo paano katyaga si Kuya. Para lang sa pamilya niyo, kaya kayo dyan sa Pilipinas, isipin niyo yung mga kalagayan namin dito. Hindi basta-basta po yung pag-abroad dahil po talaga sakripisyo is hindi natin makikita ang ating mga pamilya dahil sa inyo at para may ipadala sa inyo. Kaya sa inyong mga anak, yung anak ninyo kailangan. Ayan, Kuya, message mo. Pagiging artista na tayo dito. Ayan, message niyo yung yung message niyo yung anak niyo, yung pamilya ninyo. Ay, pamilya ko rin mag-ingat-ingat, dubli ingat. Ano pang masasabi mo sa anak mo? Para ako'y luluha yata ako Tingnan nyo, talagang ang ano niya, yung damdamin niya nandiyan sa Pilipinas. Yung isip niya. Mag-aapat na taon na. Tingnan nyo, ay, mga ibang kasama namin rito, magli-5 taon na rin hindi nakakauwi. Diba, ganyan ang sakripisyo na lang sa mga okasyon, sa mga birthday, sa mga Christmas, diba, hindi tayo nakakauwi. So, ayan guys, interview natin po si Mr. Ano po pangalan? John Ray. Ayan po. Ayan, maraming salamat po sa paunyak ninyo. At ito naman po si Bro. Ilang taon ka na dito?
5 taon pa lang. 5 taon. So sa 5 taon, okay lang po ba yung ano nyo, yung kalagayan ninyo? Okay naman. Mahirap kung minsan. Nakakalungkot din. Malayo sa pamilya. Dito sakripisyo din. So sa ano pang mamimensahe nyo sa gusto mag-abroad, yung mga kalagayan ninyo dito, para alam nila kung ano talagang nararamdaman natin, yung kalagayan natin bilang isang OFW. Sa mga mag-abroad, kung mag-abroad kayo, pag-isipan niyo muna ng 3 bisis. Oo nga po. Dahil dito, mahirap sa ibang bansa. No, pangungulila, di ba, sir? Oo. So yung sahod ninyo, kumusta naman? Padala ninyo sa pamilya ninyo? Okay naman, nakakaraos din. Message po kayo sa pamilya ninyo na nandyan po sa Pilipinas na nanonood, na nakikita kayo. Mga pamilya ko dyan, kamusta kayo? Ingat kayo palagi, ha? Shout out dyan sa mga pamilya Patricio and Espuras. Ayan po. Maraming salamat po sa inyong paunlak. Sana pag ano ninyo sa Pilipinas dyan, ayan yung mga pamilya ninyo, yan ganyan po yung trabaho nila. Maraming salamat. Ayan. Ito naman, driver naman siya. Matagal na rin po siya dito sa kumpanya na pinapasukan niya. Pasok tayo at interviewin natin para makita ninyo kung ano yung hirap at sakripisyo na trabaho nila dito. Ito po siya. Bro, anong pangalan mo? Toto. Ayan, taga saan ka? Sa Kapis. Kapis. Kumusta naman ang trabaho mo nyo dito, sir? Okay naman, pero mababa lang sahod. Magkano po ang starting nyo dito yung sahod ninyo? Dati noon, 1-2. 1-2. Ngayon, ilang taon ka na dito, sir? Sa 10 na. Magsa-10 na. So, sa 10 taon na yun, siguro magandang kumpanya nyo. Okay naman. Okay naman. Yung trabaho mo dito, driver. Driver operator. Driver operator po siya. So sa 10 taon na yon, okay naman po ba yung sahod ninyo? Hindi nagkukulangan? Okay. Okay naman. Pero ano lang, tis lang, mababa ka lang kasi. Meron kayong mga tip ganon? Oo, meron. Tip. Paano yung ano yung condition ko pag nagbibiyahe ka? Pagod rin, sobra rin pagod. Saan kayo nagmumula, sir? Umaabot din ako sa Kumpuda, Mikwa, Gilwa. Ayan. Sobrang init doon. Ganun ang trabaho nila, guys. Bababa sila. Sa ano bang parte yun? Southern, western o? Diyan sa baba, anong tawag yan? Western po yun. Yung western yun. Yung bababa sila sa Kumpuda, sa Mikwa. Ayan. At saka ang trabaho na sobrang init din na yan. Lalo na dyan din sila din natutulog. Tingnan nyo, meron din silang higaan. May mga tubig na rin, mga pagkain. So, ano pong mamimensahe nyo sa mga gusto mag-abroad na katulad ninyo na driver na baguhan? Paano ba magtagal dito? Depende rin sa kanila kung pag-abroad nila dahil sa pamilya, kakayanin din nila. Day stays lang po, di ba? Eh, paano yung nararamdaman nyo na homesick, yung mga pangungulila? Anong ginagawa nyo, sir? Ayan lang. Cellphone. Ayan, cellphone para hindi ba meron naman mga gadget na makakausap niyo yung pamilya. Eh kapag halimbawa may kaarawan o okasyon kagaya ng Christmas, nagtatawagan na lang po kayo, di ba? Tawagan na lang. Saka dito ang Christmas saka Pasko, New Year hindi mo mararamdaman. Talagang hindi niyo nararamdaman, di ba? So yung pamilya niyo diyan, kumusta naman? Hindi naman kayo nahihirapan o nagigipit sa ganyan na ano? Okay lang ba yung 1,200 na sahod ninyo? Nagkakasya naman. Kumusta naman yung mga anak ninyo? Okay naman. Okay naman yung hindi sila kinakapos. O shout out po sa pamilya ninyo para makita kayo. Shout out po sa pamilya ko diyan sa Kapis. Nakausap ko. Asawa mo, yung asawa mo, yung anak mo, kumusta? Yan, Sa magsalita mga ka. anak ko. Mag-message ka, kuya, para mapanood nila kung ano yung kalagayan niya dito. Okay lang, nag-uusap naman ko. Ayan, araw-araw po sila nakakausap niya daw at okay naman. Yan, sana. At bigyan niyo po sila ng technique kung bakit tumagal kayo dito. Yung magandang mensahe po. Ang technique dyan para hindi ka ma-homesick, siyempre pag tatawag ka lagi sa Pilipinas. Parang katabi mo na lang, kasama mo.
Yan, sa ganyan. pamilya. Ayan guys, so maraming pong salamat sa Paunyak na pag-interview po sa inyo. Sana tumagal po tayo dito sa trabaho natin at konting taste lang po, ganyan po talaga sa abroad at para makaipon at para maibigay yung mga pangangailangan ng ating pamilya. Sige. Ayan po, maraming salamat. Ayan, ang Magandang tanghali po sa Pilipinas. Hi, hapon na pala. Hapon na ano. hapon na po sa Pilipinas. Dito sa atin, sa tanghali pa lang. Kasi iba ang oras sa atin sa Pilipinas, iba, kaya dito tanghali pa lang po dyan sa atin ano na hapon na. So guys, yan, maraming pong salamat sa panonood at huwag niyo po kalilimutan subscribe ang aking YouTube channel. Sa mga kababayan natin dyan na nagtatrabaho dito sa Kingdom Saudi Arabia, ayan, huwag niyo pong kalilimutan, Pobreng Kapampangan po, ayan, huwag niyo kalimutan yung aking channel, Pobreng Kapampangan. Pobreng Kapampangan. Oh, yeah. Thanks po. Ayan. Ayan yung ginagawa nila, yung trabaho nila sa warehouse po. Yan, napaunlak nila po ako at in-interview ko po sila kung ano yung mga kalagayan nila dito. Yung mga technician po yan, yung mga driver at saka yung mga warehouse boy na naghahakot ng mga kable o tsaka yung mga kahon. Sige po, maraming pong salamat sa inyong panonood at sana masayan po kayo sa pinalabas ko ngayon. Pobreng Kapampangan po.